Welcome back to this channel. Gustong-gusto talaga nating paraan to create wealth. Ito ang tinatawag nating investment property. So, anong kagandahan nito? Yung tax benefits niya, as well as itong capital growth niya, yung appreciation ng value niya kung i-hold mo siya for a long term. So, meron tayong kliyente, pangalanan natin siyang si Pedro at saka si Maria, mag-asawa. Bumili daw sila ng investment property on top of their family home. Ang investment property nila ay nabili nila nung November 2016 for 750,000 at binenta daw nila last year nung July 2023 for 950,000. At tinanong niya sa akin, Rom, kumita ba kami? So, yun ang ating pag-uusapan ngayon. Ang title ng video na ito is How to Calculate Your Profit when you are selling your investment property. So, ako si Rom, a licensed financial advisor, accountant, and tax agent dito sa Australia. So, ibenta mo yung property doon na magkakaalaman, kung kumita nga tayo. Pedro and Maria, kung ikaw ay isang average investor, makikita mo na, di ba? Very straightforward naman ito, Kasi binili mo ng 750,000, binenta mo ng 950,000, sabi ni average investor, 200,000 profit. Ang dali-dali calculate. Pero dumating si above average na investor. Sabi niya, parang kulang ang calculation ninyo. Sabi ni above average investor, may cost yan when you buy a property as well as when you sell that property. Oo nga, Anong tinanong ni average investor, magkano ba yon? Sabi ni Pedro and Maria, nung binili nila yung kanilang property, nagbayad sila on top of that 750,000 ng stamp duty as well as solicitor or conveyancer. Pinaayos pa raw nila ang driveway bago nila paupahan. So magkano ang total? 36,000 daw. Nung binenta mo, sabi ni above average investor, may cost din yan, di ba? Maaaring gumamit ka ng real estate agent para ibenta yan, at maaaring nagbayad ka ulit ng conveyancer or solicitor, at maaaring pinaayos mo pa yung bahay niyan para maganda ang kanyang appearance, para pag binenta, mataas ang presyo. I-factor mo rin siya. Sabi ni Pedro and Maria, oo nga, gumastos din siya ng around 26,000. Sabi ni above average investor, hindi kayo tumubo ng 200,000, kundi ang tubo mo lang, kung isasama natin yung cost of buying and cost of selling, ay 138,000 lang. Dumating naman si experienced investor dahil nasubukan na niyang magbenta noon. Sabi niya, maaring partly correct ka dyan, above average investor, pero nakalimutan mong i-factor in ang tax. Dahil investment property yan ni Pedro and Maria, pag binenta yan, meron tayong tinatawag na capital gains tax. Unliable dyan si Pedro and Maria. Paano siya i-calculate? Sabi ni experienced investor, sabi mo above average 138,000 nakita, pero hindi ka itatax dyan. Hindi ka lang itatax 138,000. Isasama sa calculation yung mga depreciation na na-claim ni Pedro and Maria nang nakuhold niya yung property na yan every year, di ba? Ginagawan mo yan ng tax return, and then di ba mayroong capital works deduction, ang tawag natin yan is depreciation. Yun pala, sinasama din siya sa calculation. Hindi ka itatax sa 138,000, kundi idadagdag yun. So magkano ang depreciation na kiniklaim mo? Ang total niyan for the last 7 years, sabi ni Pedro and Maria, around 60,000, almost 10,000 every year, around 9,000 every year. Sabi ni experienced investor, factor that in, ang tax is based on 138,000 plus 60,000. So itatax ka sa 198,000, hindi doon sa net of cost ng buying and selling, So ang tax dyan approximately is 36,630 for a 37% tax bracket, assuming and we deduct the 50% capital gains tax. Sabi ni experienced investor, hindi 138,000 ang kita mo, kundi 101,370 lang. So nagulat si Pedro and Maria, ang baba lang pala ng tinubo namin dito. So doon dumating naman si financially literate
na investor, no? Sabi niya, actually correct ka rin experienced investor. Ang nakalimutan nyo lang ay yung opportunity cost na nalulos every year. Kasi itong si Pedro and Maria ay nirun niyang investment property as a loss, di ba? Ginamit niya ang negative gearing na strategy. So anong ibig sabihin nito? Ang income ng investment property ay mas baba sa expenses. So si Pedro and Maria ay willing to have a loss in that investment property dahil gusto niya naman nakikita siya pag binenta siya, which is na-achieve naman niya ang goal niya, no? Loss nga ito every year. Willing kaming mag-spend ng 750,000 plus cost ng property na yan, pero in the future mabibenta namin ng mas mataas ito. So 2016 binili, maaaring mababa pa ang interest rate that time. On average ang loss daw nila, sabi nila, is around 12 to 15,000. Pero nung tumaas ang interest rate ng around 2020, halos 30,000 na ang kanilang loss on that property. Pero on average, sabi natin siyang 20,000 every year na naglo-loss siya for that future gain, di ba? So kung on average 20,000 na loss every year, and Pedro and Maria is willing to accept that loss kasi nga tataas naman tong 750,000 na property. At naging tumama nga sila, naging 950,000. So loss of 20,000 every year to achieve that 950,000. Loss of 20,000 times 7 years na hinold nila, so loss yan of 140,000 to achieve an appreciation of 200,000. Pero sabi ni Financial Literate, di ba, if you accept the 20,000 loss every year, maaring may opportunity na lolos yan, di ba? No? Maaring nailagay mo yan sa iba na nag-appreciate ang value. So, kinumpare ni Financial Literate na yung loss na yan na 20,000, kung nilagay mo yan sa top 200 na companies dito sa Australia via exchange traded funds, itong tinatawag nating A200, na ang return yan every year is 9.37. Kinalculate ni Financial Literate, no? 20,000 loss times 9.37 compounded annually for 7 years. Supposed to be yung 20,000 yan na loss is 223,547. Experienced investor, sabi mo 101,370 ang kinita ni Pedro and Maria. Puro i-factor in mo yung opportunity loss niya dyan sa 20,000 na negative gearing strategy, which is 223,547. Negative pa si Pedro and Maria. Bakit ka mo, no? Kasi yung 750,000 na binili nila, nasabi ni experienced investors 101,370 without factoring the opportunity loss is parang 2% lang every year ang kanyang appreciation as compared dito sa sinabi ni Financial Literate Investor na 9.37. Kaya 2% versus 9.37 ang naging calculation ni Financial Literate. So ano natutunan natin dito? I don't want you to hindi ka din discourage na to buy investment property. Actually, kung afford ko ngayon, I will buy an investment property kasi ang ganda kasi na strategy nito. Pero ang learnings lang natin dito, lalo na kay above average investor, no, na when you buy an asset to create wealth at kung ibebenta nyo rin siya, mayroon siyang cost, and you have to factor that in, di ba? Anong natutunan natin kay experienced investor? Isipin din natin yung tax, no? Capital gains tax is not a separate tax, di ba? No? Ang taas ng tax natin dito sa Australia, hindi yan ita-tax based on that property lang or tubo mo lang, nakagaya natin sa Pilipinas na 6% na capital gains tax natin doon. Dito sa Australia, wala tayong special rate doon. It will be added to your regular income. Maring mag-end ka sa 45% na tax bracket plus 2% Medicare levy. Although, there's a CGT discount of 50%. Ano naman na natutunan natin kay Financial Literate, no? Na sinabi niya na every time you are buying something, no, supposed to be, instead of doon napunta yung pera mo, paano kaya kung ilagay ko rin siya dito? So you have to, parang sinasabi ni Financial Literate, factor other investment opportunity din. Actually, quantify lang niya through against A200 or top 200, paano kung mga opportunity loss na hindi maka-quantify, like you want to
push through other career, no? Change your career, di ba? Hindi mo siya maka-quantify, pero hindi mo siya magawa dahil nag-spend ka ng money dito sa investment property na ito. Gusto mong mag-time off sa work, gusto mong mag-travel, hindi mo magawa because you take risk of buying this investment property. Yun ang sinasabi nating opportunity na naloloss natin because you are focusing on creating wealth. No, ano ang takeaway natin dito? Magbibigay ako ng dalawang takeaway lang based sa natutunan natin sa ating apat na investors, no? Ang una dyan is property is not a magic wand, no, in creating wealth. Hindi ibig sabihin na meron kang investment property, yayaman ka na kagad, no? Dahil if you buy a property, you need to buy it at the right place, at the right time, at the right price din. And including when you sell it, di ba? Kailangan din natin maganda din ang presyo. What if in that situation, si Pedro and Maria, binenta niya ng 1.1 million instead of 950,000? Diba, no? So maaaring hindi siya nalugi kahit i-factor in yung opportunity cost na na-loss, kundi tumubo siya, no? Another takeaway, tax is not always the alpha and omega of wealth creation. Part lang siya ng strategy. Nga lang na-abuse kasi ito ng other professionals, no, na laging sinasabi, buy this asset or buy this investment property dahil tax deductible siya. So, half lang na topic yun nang di-discuss nila. So, sinabi nga ni experienced investor, di ba, nung nagpagawa siya ng tax return, maaaring kay Rom, no, tinanong ni Rom kung ano mga depreciation na na-claim before, bakit ginamit din niya sa pag-calculate ng tax, ano. Pero nga lang, during selling, di ba, lagi nilang sinasabi na you can claim that as a tax deduction. Pero hindi naman nila dinadagdag na babawian ka rin pag binenta yan, property na yan. At itatax ka rin dyan sa benefit na nakuha mo. Kung may natutunan ka sa topic na ito, hit like and subscribe para it will inspire me again to share mga financial na topic sa inyo na kapupulutan ng konting aral, ano. At kung may kakilala ka naman, kaibigan, kapamilya, ano, or maring kapuso na magbe-benefit sa video na ito, i-share mo ito sa kanya. Kita-kits ulit tayo next week.